Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball, papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilots nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022, noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan ay yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na namin pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Ito yung nakita namin. Noong pag-upo. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, 2 oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Yung may kinalaman po sa peace and order, ano? Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang taas ng krimen,
nireport ni ganito, bumaba ng wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DLG at saka CPFP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ang pakaramdam ng tao, laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na, kunti kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang.